Hi mga ka-Flores! Welcome back po ulit dito sa ating video mga ka-Flores. For today's video nga po, gagawa po ako ng order. So usually ang gagawin po nating order ngayon is bouquet mga ka-Flores. Halos everyday na lang po gumagawa po ako ng bouquet. Sa totoo lang is nakakasawa na po talaga gumawa ng bouquet. So wala po tayong magagawa dahil nga po mahirap naman gumawa tayo dito ng tinapay. Hindi naman po to bakery. Di ba? Mahirap naman maggupit po tayo, hindi naman po to barbershop. Wala po tayong magagawa kundi gumawa po talaga ng bouquet. Dito nga po yung ginagamit ko pong bulaklak is baby rose lang po yung ginagamit kong bulaklak dito mga ka-Flores. All baby rose lang siya dahil ang budget po nito is 130. So ito nga pong baby roses mga ka-Flores, pag ina-arrange po namin to ng bouquet, kadalasan po talaga ng mga customer, lalo na pag hindi po yung marunong tumingin sa bulaklak, is nagre-reklamo po talaga sila. Dahil sinasabi po nila sa amin bakit daw po hindi po pantay-pantay. Sabi ko nga po hindi talaga pantay-pantay yan madam dahil nga po mayroon po mataas, mayroon mababa. Sabi ko pa nga po sa kanya, parehas lang po yan sa mga bata. 'Di ba? May malaki, may maliit. So ang ginamit po nating pangbalot dito is gomash. Kung makikita nyo po dyan mga ka-Flores, bakit ko po siya kinakramp o tinutupi-tupi sa gitna, para po pag nilagay po natin siya mga ka-Flores, hindi na po tayo mahirapan, 'di ba? Para pag itinali po natin or nilapat, hindi na po siya maraming kulot, o 'di ba? So nilagyan ko lang po dito ng glue para hindi po maghiwalay mga ka-Flores. So nilagyan din po natin sa ilalim. Yan pong nilagay natin is mga style lang po yan, pang design, pang dagdag arte, para naman bumalik yung customer. Yun, baka pinatulis lang po natin yan mga ka-Flores, tapos maya maya ano hindi natin yan ng stapler para hindi naman po mamaya pag inabot po na ng customer yan sa pagbibigyan niya matusok pa po dahil matulis yung pagkakano natin. So yan, nilagyan lang po natin or in-stapler lang po natin para hindi po siya magmukhang magulo mga ka-Flores. So diba? So ginamit po natin ditong ribbon is po siya pink. Sa totoo lang hindi ko alam kung anong kulay ng ribbon na pinapalagay dito dahil hindi nga po ako tumanggap nito. Tinignan ko lang po sa bulaklak. Ayan, so bali nilagay ko na lang po. So yan, tapos na po. Siyempre ibababad po muna natin yan mga ka-Flores dahil may gagawin pa po tayo yung sa sombrero nga po. Hindi ko alam, di pa tapos yung ano dito mga ka-Flores, yung graduation. So ito, hindi ko naman tinanong kung anong para saan yung order na to. Nakita ko lang yung sombrero, kaya inisip ko, para sa graduation na nga ito. Dito nga habang tinitignan at sinusukat ko itong sombrero, sabi ko, ano ba nagsukat nito? Bakit tabingi, kwadrado yung pagkakano ng sombrero, ayaw talaga bumilog. Sabi ko, nako, sino kaya nagsukat nito? So dito mga ka-Flores, ang ginamit po natin bulaklak syempre, baby roses din po. So nilagyan lang din po natin siya dito ng gypsum. Yung gypsum is ilalagay lang po natin mamaya yan sa gilid. Ang paggawa nga po nito mga ka-Flores ng ganitong style is talagang mabusisi at saka medyo matagal. Pag umorder or nagkaroon ka ng order nito tapos hihintayin at madalian nako, para ka ditong kinakagat ng langgam sa sobrang pagmamadali dahil nga po puputulin mo, lalagyan mo ng glue, ilalagay ulit. Naku, mabusisi po talaga siya. So dito nga naubusan ako ng floral tape mga ka-Flores, kaya yung ginamit ko na lang po dito is glue. Sana hindi magalit yung customer dahil baka mamaya sabihin niya masisira yung sombrero. Sasabihin ko na lang, madam, tabingi po talaga yung nagsukat nito. Kwadrado ata yung ulo ng pinagsukatan yan. So ayan lang po mga ka-Flores yung ating video ngayon. Maraming salamat mga ka-Flores. Sana po nagustuhan nyo yung ating munting gawa. So yun, bye bye!